Okay. So, dito naman tayo sa valid and invalid pullbacks. Okay? So, everything you need to know about pullbacks. So, bakit isa to sa mga importante din when it comes to doing your technical analysis? So, pullbacks kasi is malalaman mo yung proper mapping. Okay? I don't know kung paano yung ginagawa yung proper mapping nyo, pero nagsisimula siya sa pag-identify ng valid pullbacks. And hindi lang sa mapping yung benefits niya, makikita niya rin yung inducement, liquidity, and kung saan pwedeng mag-break of structure yung price or yung change of character niya. So, dito sa i-explain ko yung pullbacks. Okay? First thing you need to know is yung master candle. Pag sinabing master candle, siya yung highest candle sa um, bullish market. Okay? So, mapapansin nyo, yung market is hindi siya dire-diretsyong umaakyat. Okay? Meron siyang level. Ganyan, baba, akyat, baba, akyat. Okay? Kasi kailangan niya ng ganito para kumuha ng liquidity. Okay? Yung sinasabi kong highest na kailangan nyo makita or master candle is makikita nyo yan dito sa mga dulo na to. Okay? It doesn't matter kung ano yung color ng candle. Ang importante is siya yung highest sa area na to. And sumunod yung ganito kasi nga dito mo malalaman kung valid yung pagka-pullback niya or isang leg lang siya na ganyan. Okay? So, I hope na gets nyo, no? Ngayon, familiar kayo sa high and low nitong candle na to. Even sa bearish candle, high and low. Ngayon, sa bullish candle, or itong color green, sa bullish market, sa market na tumataas, okay, ang unang kailangan mabasag sa master candle mo is itong low niya. Sorry. Itong low. Okay? Bakit kailangan mabasag tong low na to? Kasi para ma-consider mo na valid yung pullback na nangyari. Okay? Tsaka siya babasag ngayon ng high. Okay. Kailangan unang mabasag yung low, tsaka mabasag yung high. Bakit? Kasi pag hindi nabasag yung low, let's say hanggang dito lang yung candle at hindi niya nabasag yung low, ibig sabihin, itong candle na nandito will be inside candle or mga inside structure. Nasa loob lang siya ng candle nasa loob lang siya ng master candle mo. Okay? So, kailangan niya mabasag to para ma-consider na valid pullback siya. Okay. So, next. What if, coach, unang nabasag is yung high? Kunyari, gumanto yung candle. Tas, tumaas ulit, unang nabasag yung high. Okay? Then, pag unang nabasag yung high mo, ibig sabihin, hindi na ito yung master candle mo. Ang magiging master candle mo is yung bumasag ng high. Okay? Magkakaroon siya dyan ng master candle and ito na yung low na kailangang basagin. Okay? So, yun yung reason bakit hindi pwedeng maunang mabasag yung high kasi nga yung master candle mo is mag-iiba. Hindi na to, kundi ito na. Okay? And ito na yung kailangan niyang basagin. Pababa. Tsaka siya lilipad pataas. Okay? So, I hope na gets nyo na kailangan unang mabasag sa bullish market is yung low ng candle. Ngayon naman, since bearish naman tayo, bearish candle, so pababa. Since pababa naman yung market, for sure, hindi yan dire-diretsong pababa like yung sinabi ko na diretso lang siyang ganyan. Kaya-create siya ng level, okay? Or ng pullback. Ngayon, etong mga pullback na to, ang hahanapin mo naman dyan na master candle is yung lowest candle. Okay? Pag sinabing lowest candle, siya yung pinaka-low dito. And pag nagtumaas si market, okay, kailangan niyang basagin itong highest bago siya bumasag ng lowest.
Okay? Same explanation bakit kailangan niya basagin muna yung highest. Kasi pag hindi niya binasag yung highest at nandyan lang, nagiging inside candle lang yung mga nandito sa loob. Okay? Nagiging inside candle lang sila. So, kailangan niya mabasag yung high bago yung low. So, same thing. What if, coach, bumababa nga yung market, pero una niyang nabasag is yung low. Hindi niya pa nababasag yung high. Then, etong candle mo na to is, hindi na siya yung master candle mo. Mamumove na siya dito sa low na bumasag. Okay? And eto na yung kailangang basagin. Yan na. Okay? So, kailangan niya lumipad dyan bago siya bumasag ulit dito. Ngayon, pag na-identify mo yan, okay, madadalian kang mag-mapping ng structure. Kasi nga, alam mo kung ano yung valid pullback and alam mo kung ano yung one leg lang. Kasi possible to magganito eh. Say, yan, kahit tumaas yan dyan, color green yan, mag-create siya ng mga green. Okay, hindi mo pa rin siya mako-consider na valid pullback kasi nga, mapapansin mo na one leg lang siya. Doon yung malalaman yung one leg. Okay? So, I hope na-gets nyo na yan. So, move tayo sa next topic. Dito tayo sa bullish invalid pullback tsaka bullish valid pullback. So, hindi na to isang candle. So, mas marami ng candle yung ipapakita ko sa inyo. So, dito muna tayo mag-focus sa bullish invalid pullback. So, kung makikita nyo, itong candle na ginawa kong ito, yan yung kino-consider na isang leg lang pataas. Okay? Paano naging isang leg yan? Kasi kahit nakakita ka dito ng pullback, hindi siya considered na valid. Okay? Nag-pullback siya pero hindi siya considered na valid. Bakit? Kasi 'di ba, ito yung high natin and ito yung low natin sa bullish. Kailangan niya kasing mabasag itong ilalim para ma-consider siya na valid pullback. So, sa picture na to, isang leg lang yan pataas. Okay? Etong dalawang tong red na to, inside bar lang yan itong candle na green. Paano mo malaman ng inside bar yan? Pag lumipat ka sa higher time frame, hindi mo na makikita tong dalawang red na to. Isang leg lang yan. Okay. Ano naman yung bullish valid pullback? So, ito yung bullish valid pullback. Ito yung low, nabasag, and nabasag yung high. Okay? Yan yung kino-consider na valid pullback. So, paano ang itsura niyan? Ganito yan. Galing sa baba, umakyat, bumaba, tapos umakyat. Okay? Ganyan yung itsura niya. Unlike dito, isang leg lang to na umakyat. Okay? So, I hope na gets nyo paano siya naging valid pullback. Kung ito, bumaba man to dito, yan, mako-consider ko siya na valid pullback. Pero since nasa loob lang siya, at ito pa rin yung low natin, master candle, ibig sabihin, hindi siya valid pullback. Unlike dito, binabaan niya talaga yung low, and nabutas niya yung high, ibig sabihin, nag-create siya ng valid pullback. Okay? So, next, bearish invalid pullback, tsaka bearish valid pullback. So, same thing sa downtrend na market. Bumababa yung market, okay? So, ang kinukuha natin yung pinaka-lowest as our master candle. So, kung papansin nyo, ito yung highest niya, and ito yung lowest. Okay. Yung lowest niya, unang nabasag. Hindi pa nababasag yung highest. Okay. Ibig sabihin, itong mga candle na to is inside bar lang ng candle na to. Okay? So, this is invalid and this is one leg. So, dito naman tayo sa bearish valid pullback. Okay? Kung papansin nyo, ito yung master candle natin, nabasag yung high niya and tsaka nabasag yung low niya. Okay? Then, mako-consider natin siya na valid pullback. Down, pullback, down. Okay? So, ganyan yung
itsura ng mapping niya. Okay? So, I hope na gets nyo, no? And hindi kayo medyo nalilito sa mga ganito. And na-explain ko naman ng maayos. Okay?